So mga kaibigan, basahin natin ang ikalawang kabanata ng Genesis mga kaibigan, versikulo 8. So bago ang lahat mga kaibigan, pasubscribe naman ang aking YouTube channel mga kaibigan, at malaking tulong na yun sa akin. Kahit like lang sa post at kahit wala nang iba, yun lang mga kaibigan, subscribe lang sana upang makatulong naman sa akin. So basahin natin ang ikawalong bersikulo ng kabanata 2 ng Genesis mga kaibigan. Naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa silangan ng Eden, at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. So yun pala mga kaibigan, ng mundo na nilikha ng Diyos o ang daigdig. Siya ay ang tinawag niyang Eden. Noong panahon sa simula ay tinawag niyang Eden ang kanyang nilikhang daigdig. So doon sa silangan ng Eden mga kaibigan, doon niya nilagay ang taong kanyang nilalang noong panahon na yon. So ano nga bang dahilan mga kaibigan kung bakit ang tao noon o sila Adan at Eva ay pinalaya sa halamanan ng Eden? So dito mga kaibigan ay hindi pa natin mababasa, pero kung magpapatuloy tayo sa pagbabahagi ng ating nalalaman sa Biblia mga kaibigan, yan ay mababasa natin. Maraming dahilan, at siyempre dahil sa ang tao ay nalinlang, kaya sila ay pinalayas doon. Pero una nating usisain, itong naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa silangan ng Eden at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Ano nga ba ang layunin kung bakit inilagay ng Panginoong Diyos ang tao doon sa halamanan ng Eden? Ano nga ba? Dahil mahal ng Diyos ang kanyang nilikha, at ayaw niya na ang tao na kanyang nilikha ay mahihirapan, at yung kanyang nilikha na halamanan ng Eden ay sagana sa mga yaman na mga gaya na lang ng mga prutas. Lahat ng pwedeng kainin ng tao ay nandoon, kasama na doon ng nagbibigay ng buhay at nagbibigay ng kaalaman mga kaibigan. Kaya doon niya nilagay dahil sa pag-aakalang ang tao ay hindi malinlang. Pero siyempre walang sa atin, walang nakakaalam sa atin, o baka alam ng Diyos na kaya mangyayari talaga ang ngayon. Hindi tayo sigurado mga kaibigan. Hindi ko alam sa mga tunay talaga na mga magagaling sa Biblia kung alam nila at may paliwanag nila ang ganung bagay. So yun lang mga kaibigan, at sana ako ay nakapagbigay sa inyo ng kaalaman kahit kunti, at maraming salamat sa inyo.